Ulit. Alam niyo ba mga kababayan na taon-taon, 138,000 ang namamatay dahil sa kagat ng makamandag na ahas? Opo, napakarami ang namamatay sa pamamagitan ng makamandag na ahas. Sa katunayan, dito sa atin sa Pilipinas, 550 ang namamatay dahil sa kagat ng makamandag na ahas. Kaya baka maisip natin, ano kaya yung dapat natin gawin? Sakaling makagat tayo ng makamandag na ahas, na malayo tayo sa ospital, na mayroong anti-venom, o kaya naman, baka alam natin na sa lugar natin, walang anti-venom. Ano kaya yung dapat natin gawin? Alam niyo ba na wala tayong mabalitaan na namatay yung mga taga-tribo, Aita, Marigi, na namatay dahil sa makamandag na ahas? Yun yung alamin natin. Ano kaya yung ginagawa nila sakaling makagat sila ng makamandag na ahas? Na dito sa ating bansa sa Pilipinas ay mayroong 5 uri na may makamandag na ahas. Pinakamarami ay ang mga Philippine Cobra. Pinakapopular na cobra. Meron din, meron itong King Cobra. Ang pinakamalaking uri ng may kamandag na ahas na maaaring mabot sa 18 feet ang haba. Meron din ang mga pit viper, ang coral snake at ang sea creeps o sea snake. Ang 5 uri na yan ng ahas, ang tanging ahas na mayroong kamandag dito sa ating bansa. Pinahuli ka? Meron? Wala? Tingnan ko. Meron? Ayan, si Nanay Shirley. Si Nanay Shirley, mga kababayan, ng isa sa pinaka maedad na dito sa tribong to. Ayan. Dahil siya yung pinaka maedad na, tiyak na naipasa na sa kanya yung kaalaman ng kanyang mga ninuno. Ilang taon na kayo, Nanay Shirley? Na ako. Magsisinta na nga ako. 70. Oho. Ayun, ayun. So matagal na kayo. Dito ba kayo pinanganak sa tribong to? Nung hindi naman ako pinanganak dito. Kaso lang dito lang naglipat talaga. Lumipat lang kayo dito. Oo. Ayun. Pero taga rito talaga kayo sa... Taga rito kami. Sakop kami ng barangay. Ayun. Alam mo na, Shirley, kung bakit po ako nandito. Mhm. Gusto kong itanong sa iyo yung tungkol sa ginagamot ninyo kapag nakagat kayo ng makamandag na ahas o cobra. Pamilyar ba kayo sa mga makamandag na ahas, na Shirley? Madalas ba kayong makakita niyan sa gubat? Siya. Madalas. Madalas kami yan ay. Ano ba yung mga may kamandag sa gubat? Yang kuwan na lang. Itong kuwan ay. Anong ngalan ito? Ano beke? Ayan. Sa Tagalog, hindi mo alam. Anong tawag sa inyo? Sawa. Sawa. Oo. Wala yung kamandag. Pero yung mga cobra, nakakakita kayo Ayun. yan. Palagi na kami yan. Lagi. May nakakagat ba niya minsan sa inyo? Meron. Meron. Ako nga dyan Oh. ay medyo lasing-lasingin ako. Oh. Ay, kinagat ito ko. Ginawa ko ay nagkuha na. Nakagat na kayo ng cobra. Oo. Gabi. Araw? Araw pa. Mm-mm. Ayun. Saan ka kinagat? Dito. Dumudugo yan dyan ay. Dyan. Oo. Yun lang talagang Yun ang ginamot gamot. ko. Ayun, mga kawild. Teka. So yun, mga kababayan. Bali, totoo, medyo nagulat ako sa sagot ni Nanay Shirley. Kakaiba kasi yung paraan niya ng paggagamot na pinasa sa kanya ng mga ninuno. Pero yun, siyempre, gusto nating matiyak kay Nanay Shirley kung totoo, tama ba yung narinig natin kanina? Tama ba yung narinig ko, Nanay Shirley, kanina? Tama Na yun. nakagat kayo ng makamandag na ahas. Paano yung nalaman kubra? Kubra naman. Kilala ko naman ang kubra. Kilala mo ang kubra. Bakit napakan nyo ang kubra kung nakikita nyo siya? Hindi nagtamak ako at itong anak ko, yan ang Oh. kasama ko ay. Oo. Sabi ko diyan sa anak ko. Sabi sa akin ay, yan Oo. Tinuro yung ahas. Oo, akala ko nang patay yun. Bakit? Ba't mo naisip na patay?
At linalangaw siya. Oo. Tapos, lumapit kayo. Lumapit ako doon, ako Doon nagdaan. ko dumaan. Oo. Ngayon, nung dumaan ka, anong nangyari? Anong ginawa ng Hindi, ahas? tinuklaw na ako dito. Tinuklaw ka na. Mm-mm. Bigla kang kinagat. Bigla akong kinagat. Ayun. Sa awa naman ng Diyos, Anong naramdaman mo nung kagating ka? nahihilang ulo ko. Ayun, nagsabi may kamandag nga. May Kamandag kamandag. nga. Gaano ka na kalaki? Gaano kalaki yung ahas? Parang ganito Ganyan na. kalaki. Tapos gaano kahaba? Gayang kahaba. Sabihin kubra nga. Nakita mo ba siya na lumaki yung liig? Talagang malaki. Malaki. So, ibig sabihin kubra nga. Kilala mo naman yung sawa sa yung Kilala kubra. ko yun. Saka Sabihin mga kababayan, kubra talaga yung kumagat kay Nanay Shirley. Napagkamalan niya palang patay na dahil nilalangaw. Siguro baka may pumalo na doon nung una pa. Laman? Wala naman, naroon lang siya. Oo. Opo. Ay, hindi. Naghabol lang kami. Kung saan ang dinaanan ng kubra na yun, doon din ako. Hinabol mo siya? Hinabol ko din siya. Hinabol mo. Na ngayon, napatay mo siya? Hindi. Hindi. Nawala din? Nawala din siya. Ayun. So ito na, Nanay Shirley. Medyo kakaiba yung sinabi mo kanina, gamot. Paano mo siya ginamot? Yung pa ako? Oo. Hindi. Nahihilo na kayo? Nahihilo na ako at di ko na kaya at Oo. naghihina na Oo. nga ako. Ay ginawa ko, nagkuha na lang ako ng sarili. Namot ko. So may sa sarili mo, may kinuha ka, inilagay mo doon. Hindi. Yun ba, Nanay Shirley, ay galing pa sa mga ninuno ninyo na parang ipinasa sa inyo? Parang walang nagturo sa amin. Sariling ko sa namin na. Natutuhan. Oo. Pero ibig sabihin, yung mga magulang nyo pa, gano'n na noon. Palagay ko siya din siguro. Saan mo natutuhan yun? Sa isip ng tao. Sa isip ng tao, kumbaga kayo, basta na lang yung naiisip, yun yung gamot. Yun yung gamot. Pero may nabalitaan ka na ba bukod sa iyo na ganun yung ginawang gamot? Bukod sa iyo. Kasi ikaw napatunayan mo na yun yung ginamit mong gamot. Meron ka ba bang nabalitaan na ganoon din ang ginawang gamot? Yung iba. May nabalitaan ka na? Saang tribo? Yung nasa pinagbirayan pa kami noon. So ano naman siya? Paano pala kung ano siya, lalaki, babae? Lalaki. O yan, maganda, lalaki. Kasi sabi mo babae yun sa'yo. Ano namang ginawa ng lalaki? Para lumapit din doon sa kaparehas ko din. babae? Oo. Lumapit siya, tapos Lumapit yung lalaki doon sa babae. at alam niyang yun ang gamot. Oo. Asawa niya ba? Hindi. Hindi, kaparehas mo din. Yun. O anong nangyari? Paano ginamot? Doon. Yung babae na nakatribo ko din. Katribo mo. So galing doon sa babae, yun ay pinanggamot. Mm-mm. Doon sa lalaki. Yung lalaki ba, sigurado niyang kubra yung nakakagat? Kubra daw yata. Kubra. Tapos ano, nahihilo na rin ba siya? Ang bilis nung kunay at Tumatakbo siya? oo. Karating lang doon at gusto niya, magamot siya. Ayun. So pumunta sa inyo, may babae doon. Alam niyang yun ang gamot. Oo. Ngayon, nung ano nang nararamdaman niya daw bago siya gamutin? Naglakas ang sa kanyang Hindi, bago siya gamutin, anong nararamdaman niya na? Nahihilo na siya? nahihilo na daw siya. Nahihilo na. Pag yung gayon ang lakad ay. So kumikiang-kiang na. Mm-mm. Sabihin yung paa niya, nakakaramdam na ng pamamanhid. Oo. Manhin na siguro yun. So, ibig sabihin, sa madaling salita, Nanay Shirley, kung babae ka, nasa iyo yung gamot. Ngayon, kung lalaki ka nakagat ng kubra, pupunta ka sa babae. Siya, doon ka lalapit. Lalapit ka. Oo. So, siyempre, kung asawa mo, madali. Nadali lang yun pag mag-asawa. Pero siyempre, pag ibang tao, hindi ganun kadali yun. Siya. Ayan. Pero, Nanay Shirley, totoo ba yan? Talagang yan matagal nyo nang ginagawa na parang paraan ng paggagamot. Oo, yan kung naman Yan ang talaga. kagamutan namin. Paggamot talaga sa kamandag na ahas. So, halimbawa, Nanay Shirley, bukod doon sa sinabi mo kanina na galing sa sarili mo, kung babae ka, galing sa gagamot mo, ano pang ibang gamot na mayroon ba kayo yung herbal, damo, dahon na pinapanggamot din ninyo sa sugat o sa kagat? Mayroon din? Meron din. Mayroon din. Ano pa? Yun yung gusto kong malaman bukod doon, Nanay Shirley. Okay lang, meron pa dito nun? Saan? Mga natutuyo na ay. Mga natutuyo na. Sige, sasama ako sa iyo. Tingnan natin kahit tuyo na. Tika lang, Nanay. Tika lang. Ito. Ngayon, natutuyo na. Tuyo man na yun. Tuyo na. Alin dyan? Sige, turo mo na lang kahit tuyo. Saan ko na yun? Ha? Saan ko na iligay? Ayan. Eh,
Hindi duda. Alin? Saan ko yung tinapon ko yata yun? Tinapon mo? Mm. Ah, ayan, sige. Saan po? Nanay Shirley, yung ginagamit yung Ayan oh. alin? Ito. Sige daw Pansi-pansi. po. Ayan. Ito. Kaya ko. Ayan, ayan. Alisin natin to. Mm. Ayan. Anong tawag po nyo dyan? Pansi-pansi. Pansit-pansit. Mhm. May bunga siya na... Ayan oh. Ibig sabihin, yan po yung ginagamot nyo rin Ginagamot din namin ito. sa kagat. Mm. Kagat ng mga hayop. Ayan. Alin po dyan ang ginagamot? Yung bunga, yung dahon, yung ugat. Yung dahon. Yung dahon. Oo. Ano pong ginagawa sa dahon? Itong dahon na ito, kahit dikdikin mo siya, Apo, tapos, tapos lahukan mo ng kaunting asin, kahit ilang pirasong asin, yan ang lahok mo dito sa dahon na ito. ilalagay na sa sugat. Oo. Ano, Pero yung malanit-lanit, mahapdi. oo, Dahil sa asin o dahil dyan sa dahon? sa asin. Yung asin. Mm-mm. Ayan. So, ibig sabihin, makagat ng hayop. Mm. Asok, ahas, kubra, o sugat. Kahit yung sugat na ano, nanay. Mm. Pansit-pansit ang tawag nyo dyan. Mm. Yan, mga kababayan. Ito daw pala yung isa sa ginagamot nila. Ang tawag ay pansit-pansit. Ayan o, meron siyang bunga. Ayon kay Nanay Shirley, ginagamot din siya. Siyempre, pag nakagat ka, may sugat. Mm-mm. May sugat. Ang ginagamot ay ito, itatapal mo, lalagyan ng asin, itatapal mo sa sugat. At kahit pala kagat ng ahas, aso, Mm-mm. siguro kahit kagat ng mga bayawak, ganoon na rin. Ayan. Yung bunga hindi ginagamit. Hindi yan. Hindi ginagamit ang bunga. Ang ugat di rin. Hindi rin yan. Dahon lang. Dahon lang. Ayun. Ito ba kaya nandito tinatanim nyo talaga o kusa lang na tumutubo dito, nanay? Oh, kusang natubo na lang yan. Kusa natubo. Mm-mm. Pero mahalaga pala itong damo na ito. Ito mga kababayan ay totoo, ginagawa namin itong laruan ng mga bata pa. Pero hindi namin alam na isa pala ito mabisang gamot sa sugat. Pero pwede kaya, Nanay Shirley, na ito lang yung gamot sa kagat ng ahas? Pwede din yan. Pwede rin. Mhm. Sa tingin mo kaya makasurvive o hindi makakasurvive kung ito lang? Hindi mo alam. Hindi mo tiyak na makakasurvive kung ito lang yung gagamitin gamot sa kagat ng ahas. Nanay, Ewan ko yan. di mo tiyak. Hindi. Sa So, yun- sugat yun lang talaga. talaga. Yun lang naman ang... Yun talaga ang aprobado mo na nakakagamot. Oo. Ayan. So yun mga kababayan, ibig sabihin yun talaga ang alam ni Nanay Shirley na gamot sa kagat. Sigurado namang nasubukan na nila. Kaya yun yung pinapasa din nila sa kanilang mga anak, mga kapu-apuhan na paraan ng paggagamot. Pero kayo ba, Nanay Shirley, ang bawa nakagat, dinadala din ba sa ospital? Hindi na. Di na, yun talaga. Hindi Ganun na. na lang. Oo. Ganun na lang. Magastos pa ay. Gastos pa. Pero nanay, meron akong tanong. Mm. Meron akong tanong. Yung bang gamot na yun ay sa babaeng taga-tribo lang o kahit unat pwede rin ba sa babae? Oo. So kahit hindi taga-tribo. Kahit basta hindi. Basta babae. Oo. Ayun. Ayun mga ayun pala. Teka, nanay, i-explain ko. So yun pala mga kababayan, ang sabi ni Nanay Shirley, hindi lang naman pala babaeng taga-tribo yung mapagkukunan ng ganong gamot. Pero ayon sa kanya, yun ay marami nang gumawa ng ganong paraan ng paggagamot na nakagat na makamandag na ahas at nakasurvive. Si Nanay Shirley mismo yung isa sa survivor ng kagat ng ahas na ginamit yung ganong pamamaraan. Medyo sensitibo lang mga ka-wild at saka medyo parang hindi ka panipaniwala. Pero siyempre, dahil yun yung pinapaniwalaan nila at yun yung paraan nila ng paggagamot, at nakita na naman nilang effective. Pero yun mga ka-wild, yun mga kababayan, ano po, sa ganong paraan ng paggagamot, siguro kung effective sa nanay, i-explain ko lang ha. Okay lang po kahit
akan na lang, tapos pupunta po ako dun sa, kukunin ko yung pambigay ko sa iyo. Sige. Ayan, dito na lang po kayo, ano po, Ah, dadalhin ko po. So yun mga kababayan. Yun mga kababayan, medyo na gulat tayo sa nakuha nating impormasyon na ginagamit nilang paraan ng panggagamot sa kagat ng makamandag na ahas. Medyo di ko inaasahan na ganun yung sasabihin nilang paraan nila ng panggagamot. Kasi sa ibang tribo, may yun din yung tinuro niya si Kapitan Celso. Yun din ang tinuro niya sa amin. Yung damo na yun, yun din ang sinabi niyang gamot sa kagat ng kobra. Pero ayon kay Nanay Shirley, mukhang mas tumpak yung kay Nanay Shirley kasi sabi niya, hindi yun gamot sa specific yung gamot sa kagat ng kobra. Ayon kay Nanay Shirley, gamot yun sa sugat na gawa ng kagat ng hayop o kaya sariling sugat. Siguro anti-infection o antibacterial o ano pa man nagagawa nung damo na yon. Pero ayon sa kanya, hindi yun yung sapat na paraan ng paggagamot. Wala siyang nasabing yun lang ay pinanggamot sa kagat ng ahas na nakasurvive. Wala siyang alam. Pero ayon sa kanya, yung binanggit niya kanina, medyo parang sensitive na yun na yung paraan at may mga nakasurvive na. Ayan. So, ayun po mga kababayan, siyempre, sa ngayon, hindi tayo basta-basta kumbaga, 100% makakapaniwala na ganun nga yung paraan. Pero siyempre sa kanila, yun yung ipinapasa nilang kaalaman sa kanilang mga kaapu-apuhan. At yun yung napatunayan nilang effective. Sa atin naman, hindi alam. Alam nyo mga kababayan, ang isa sa pinakamabisang paraan kapag nakagat ka ng ahas, ay una, kilalanin mo muna yung ahas. Anong ahas ba yung nakakagat sa'yo? Anong uri ng kobra? Kasi kailangan yung uri ng kobra para malaman kung anong uri ng antivenom yung gagamitin sa'yo. At kapag nakagat ka ng makamandag na ahas, nalaman mo na kung ano yung uri ng ahas yung kumagat sa'yo. Kapag kakamandaga, madali namang makilala. Meron lang yan dalawang tusok. Kapag maraming sugat na hanay-hanay, hindi yan. Wala yung kamandag, wala yung venom. Pero pag dalawa lang yung tusok, yan yung may kamandag. Ang dapat natin gawin, kilalanin agad natin kung anong uri ng ahas yung kumagat sa atin. At kapag nalaman natin, kailangan pumunta na agad tayo sa ospital. Humingi tayo ng tulong. Huwag iwasan nating masyadong galawin yung bahagi ng katawan natin na nakagat. At pagkatapos, hugasan natin ng mabuti. Ayan. At iwasan natin yung mabilis na paggalaw, lalo na ng bahagi ng nakagat kasi mabilis na papasok sa ating puso yung kamandag. Bahagi naman na nakagat sa atin, panatilihin natin na mas mababa siya kaysa sa ating puso. Kasi para maiwasan na yung kamandag makarating kaagad sa ating puso. Ayan. So pinaka-safe, pumunta agad sa malapit na ospital na mayroong antivenom.